What's up, dribblers at mga ka-shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? San Miguel Beermen nakauna na nga po sa kanilang best of 7 finals kontra sa Magnolia Hotshot. Pinamunuan ni CJ Perez ang kampanya ng local ng San Miguel Beermen. Napakaganda na naging laban, mga shooters. Ito pong si Tyler Ray ay nagpakita rin naman ng tikas. Siyempre yung kanyang counterpart na si Benny Boatwright ay pinadalhan na nga po ng feelers or ng imbitasyon sa Mahang Basketball ng Pilipinas. Justin Brownlee malaya ng mga muling makapaglaro para po sa ating kupunan ng Gilas Pilipinas. Talakayin po natin yan at pag-usapan sa video ito matapos mo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Si Benny Boatwright ang nanguna kagabi sa kampanya ng San Miguel Beermen. Sabi ni Coach Chito Victorero na ayaw niyang aminin na napagod etong kanyang mga bataan na Magnolia Hotshot sa pakikipagsagupa sa semifinals doon sa Phoenix Super LPG, mga shooters. Na yun parang sa tingin kasi ng karamihan. Personally sa tingin ko yun talaga yung dahilan dito eh. Nasabi na rin po natin yan doon sa nakaraan natin mga video mga shooters na pag umabot sa game 5, kawawa dito ang Magnolia Hotshot. 'Di ba? Dahil mapapagod sila. Umabot pa ng game 4. Mga shooters. Mantalang yung San Miguel Beermen na sweep nila yung Barangay Ginebra at nakapagpahinga sila. Kaya naman relax sila pagpasok po ng game 1, 'di ba? So yun yung maganda rito, yung naging advantage ng San Miguel Beermen na talaga naman tinake nila yung advantage na yun para makuha yung kanilang panalo. Sabi ko nga pinamunuan ni Boatwright ang kampanya ng San Miguel Beermen kagabi. Diba? Yung composure ng San Miguel Beermen talagang ipinakita nila. Ito nga si Benny Boatwright ay kumamada ng 28 big points, sinundan ni CJ Perez 19, Marcio Lassiter na talagang hindi nagpapatinag, mayroong 16 points, Junmar Fajardo 11, Troliano 10. So napakaganda ng balance scoring ng San Miguel Beermen. Samantalang ito sina Paul Lee, Baroka, Gio Halalon ay limitado ang kanilang naging scoring. Si Lee ay nagtala lang ng 6 na puntos. Ito namang si Halalon, mga shooters, may 8. Mark Baroka may 16. Samantalang yung kanilang import na si Vey may 26 points. Pero si Benny Boatwright ay nagtala ng 16 rebounds, mga shooters. Samantalang sa San Miguel, napakabalansi pa rin. Yung pinakamababa nila, si Jericho Cruz, Romeo, Teng, Ross. So nagbigay ang lahat ng mga player ng San Miguel Beermen. Sabi nga ni Coach George Galens, hindi sila nagpatinag sa pagtangka na humabol ng Magnolia Hotshot. Dahil yung kanilang composure talagang naging matatag yung mga bataan ni Coach George Galent. Ayon po yan mismo kay George Galent. Kumamada lang naman kasi ang kanilang import na si Benny Boatwright. Kaya naman sa kanilang sagupaan na ito talagang makikita natin yung composure ng San Miguel Beermen na matatag, matikas at kayang umabot hanggang sa dulo. Paano ba naman, mga shooters? Ito pong San Miguel Beermen, ilang kampyonato na ang pinagdaanan yan. Kaya naman ganun nakatatag yung kupunan na yan. Wala naman pong nabago dyan. Nandyan yung Junmar Fajardo, nandyan yung Marcio Lassiter, CJ Perez na ilang kampyonato na ang kanilang pinagdaanan. Diba? Imagine 11 points lang ang naiambag ni Junmar dyan. Pero 19 points yung CJ Perez, consistent. Samantalang itong kanilang import na si Benny Boatwright na nakuha ang atensyon ni Coach Tim Cone sa kanilang pakikipagsagupa do sa semifinals kontra sa Barangay Ginebra. Kaya naman, mga ka-shooters, ito pong si Benny Boatwright ay pinadala ng feelers o invitation ni Coach Tim Cone mismo at ng Samahang Basketball ng Pilipinas para kuhain naturalized player. Napakagandang balita po niyan para kay Benny Boatwright at para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Diba? Imagine, mga shooters, eto pong si Benny Boatwright talagang kumakamada when it comes to scoring dito po sa PBA, diba? Sa pagpasok niya pa lang dito, hindi niya pa nakakalaban yung mga bataan ni Coach Tim Cone, talagang nagpakitang gilas na kagad si Benny Boatwright at talagang naging impact siya rito sa kupunan ng San Miguel Beermen. Kaya sabi ko nga, interesado si Coach Tim Cone na kunin siya bilang naturalized player. Ang tanong diyan, paano si Justin Brownlee? Ayan, mga shooters, ang magandang katanungan. Itong si Justin Brownlee, siyempre, nandiyan pa rin po yan para sa ating Gilas Pilipinas at makakasama pa rin sa mga kampanya ni Coach Tim Cone. Ang maganda lang dito, mayroon tayong Benny Boatwright, mayroon tayong Justin Brownlee. At yan ang gusto ni Coach Tim Cone dito sa kay Benny Boatwright, mga shooters. Imagine, unang laro ni Benny Boatwright, nagpakita kagad ng 51 big points, 12 rebounds, 3 assists. So ganoon din naman yung Justin Brownlee, sa una niya naging laro dito sa PBA, talagang nabigyan niya ng isang magandang laban. Ito po nga si Coach Tim Cone.
Kaya eto pong Samahang Basketball ng Pilipinas naglabas na rin no ng kanilang etong Samahang Basketball ng Pilipinas, galing po yan sa FIBA, na pinapayagan na nga etong si Justin Brownlee na muling makabalik sa ating kupunan ng Gilas Pilipinas, mga shooters. At clear na po yan from dyan po sa FIBA. Ang tanong na lang po dyan, maghahabol ba yung China na pinahiya ni Justin Brownlee sa kanilang mismong bakuran? Kasi noong nakaraan may inilabas po sila, natandaan po natin, may video po tayo na inilabas patungkol po dyan na itong China, pag pinayagan si Justin Brownlee na maglaro, ay magpapa-TRO sila o temporary restraining order para kay Justin Brownlee, para pigilan si Justin Brownlee. Ang tanong po ngayon, dahil klaro na si Justin Brownlee at pwede nang maglaro para sa ating pong kupunan na Gilas Pilipinas, gagawin ba ng China? Harangin ba ng China? Haharangin ba muli ng China si Justin Brownlee? So yun po yung katanungan ng karamihan dyan ngayon. Ano ang gagawin ng China pag pumayag na eto pong FIBA? Dahil kasalukuyan ang presidente po ng FIBA Asia, eto pong si Yao Ming. Assistant Vice President yata sa ating pagkakaalam ng FIBA, eto pong si Yao Ming. Hopefully, siyempre, inaasahan natin na hindi nagagawa ng kahit anong hakbang eto pong China patungkol kay Justin Brownlee, at hayaan na nila si Justin Brownlee na muling makapaglaro dito po sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. At yan ang aasahan nating lahat para naman maging maayos ang samahan, maging maayos si Justin Brownlee, dahil napakahirap, mga ka-shooters, mag-recover kapag nanggaling ka at nabakante ka sa paglalaro ng basketball. Hopefully si Justin, siyempre nakikita naman natin, nagtitraining po siya sa ibang bansa. Patuloy yung kanyang training, patuloy yung kanyang pagpapakondisyon sa ibang bansa, mga shooters, and hopefully soon makita na natin makabalik sa ating pong bansa si Justin Brownlee at muling i-represent ang ating pong Gilas Pilipinas this coming February tournament ng ating pong kupunan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!